Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, pag-usapan natin itong pagpa-file ni CIDG Chief Nicolas Torre III, no? Ng tawag dito, ng kaso laban kay PRRD. So basically dito, ibabangga po natin ang sinabi ni General Torre sa explanation ni Attorney Neil Abayon. Siyempre, doon sa mga hindi pa po nakaka-subscribe kay Attorney Neil, please go ahead at i-subscribe niyo po siya. At marami po tayong natututunan sa kanya. Sa akin, most of the time, nagiging review po sa akin ang mga sinasabi ni Attorney Neil. So basically, in-explain ni Attorney Neil doon sa kanyang latest video, no, that was only posted about 16 hours ago, na meron bang elemento ng inciting to sedition na ang sinabi ni PRRD? Ayon na nga sa sinabi ni NBI Director, retired Judge Jaime Santiago, na wala siyang nakikitang grounds for that. Diba? So, para mas lalo na nating maintindihan kung bakit, panoorin natin yung explanation ni Attorney Neil Abayon. Ayun na nga, no? So, puntahan muna natin, no? Mag-throwback muna tayo para lalo natin maintindihan itong sinasabi rito ni General Torre. Sabi niya rito, PNP CIDG Director Nicolas Torre filed a complaint against former Rodrigo Duterte over his skilled remark about senators at a political rally. Torre filed a complaint with the DOJ on Monday, February 17, saying that it was part of the case build-up. Gusto niyang patayin ang 15 na senador na gusto niyang bombahin. So ayun, naka-file na Department Circular 20 for case build-up na kaso. Yan, sabi ni General Torre. Kung maalala niyo, isa si General Torre yata, no, if I remember correctly, na pinakasuhan doon sa KOJC siege. So hindi ko alam kung ito ba ay ginawa niya dahil lang sa or ito ay pagganti niya, no, kila PRRD. Under the DC-20 complaints filed with the prosecutor must undergo a case build-up before a preliminary investigation take place. During this phase, prosecutor may request additional evidence from the complainant before moving forward with the investigation. Torre said that such statement should no longer be tolerated. Hindi na pwede yung ganong mga statement na kinaumagahan, joke only lang. Kaya nagkakagulo. Ang gulo-gulo ng pinagdadaan ng bansa natin in the past 6 years. I really don't think so. Sa ngayon, mas nararamdaman natin magulo ang Pilipinas. Bakit? Sa totoo lang, first time ko nasaksihan na patong-patong na kaso ang sinasampa sa Supreme Court sa ginagawa ng legislative, sa ginagawa ng executive. Diba? Nasaan ang check and balance? Basically, ang check and balance na lang natin ngayon nung natitira sa judiciary. Diba? Kasi kung ano man ang nangyayari sa legislative, nagkakaroon ng connivance sa executive. Ngayon, tingnan natin yung explanation dito ni Attorney Neil Abayon. No? Actually, free-nace niya tayo, ini-educate niya tayo kung ano ba yung mga bagay-bagay na mas dapat natin naiintindihan when it comes to this. Para sa mga susunod na gagawing hakbang ng mga taong to, mas lalo natin naiintindihan na we cannot easily buy. Education is power, knowledge is power. Diba? Sabi nga ni Ernie Baron nung nabubuhay pa siya. So tama lang na nakikinig tayo sa mga gaya nito ni Attorney Neil Abayon, ni Attorney Libayan. Diba? Pakinggan natin dito si Attorney Neil. Okay, so good everybody. I'm back for another video. So ngayon po pag-usapan natin yung latest statement ni PRRD kung saan nag-joke po siya dun sa political rally nung PDP laban na ipapapaya daw yung 15 senators via the use of sabihin na lang po nating
pipinya yung gagamitin daw, pipinyahin daw. At para naman po sa mga hindi nakaka-relate ko ano yung ibig sabihin ng papaya, mag-catch up po kayo sa videos. Panoorin nyo po yung last videos ko para po mag-gets nyo kung ano yung ibig sabihin ng papaya. Okay, and alam ko po medyo na-late na ako regarding this topic. Medyo na-busy po kasi tayo because we have some urgent deadlines and may mga nadagdag din pong family duties. Pero hopefully po, panoorin nyo pa rin. Okay, so now let's start the discussion. So unang-una po para mas maintindihan nyo talaga, mag-discuss po muna ako ng fundamental or basic principles of criminal law natin. So i-discuss ko po is the classification of criminal laws, specifically yung tungkol po sa mala in se crimes. At ang ibig sabihin po ng mala in se crimes, ito po yung mga tipo ng krimen kung saan by the very nature po of the action, it is inherently wrong. Therefore, ang isa po sa kailangan mapakita ng prosecution in crimes like this is dapat po ma-establish yung criminal intent beyond reasonable doubt ng akusado. Okay, so ulitin ko po. Ang mala in se crime po, ang classification po ng mala in se, ibig sabihin yan is the act itself by the very nature is wrong at dahil po dyan sa classification na yan, kailangan po mapakita ng prosecution by proof beyond reasonable doubt yung criminal intent ng isang akusado in relation po dun sa ginawa niyang krimen ha. Okay? So ngayon, punta naman po tayo kung ano nga ba talaga ang sedition at inciting to sedition. So ang crime po of sedition is a crime po kung saan po by the use of force, intimidation, or any other illegal method at yung objective po ng krimen na to is political in nature in the sense na ang mga methods po or ways na pwede itong makomit makaapekto po sa government natin. Okay? Hindi ko na po explain isa-isa kasi medyo technical po at haba masyado. Basta tandaan lang po ninyo when it comes to inciting to sedition, ang actions po dyan ng tao is may ginamit silang force, intimidation, or any other illegal means kung saan po yung objective nila or yung mga ginawa po nila ay makaapekto sa government natin or sa mga public officers or employees. At ngayon, punta naman po tayo sa inciting to sedition. So in summary po, yung inciting to sedition, ito naman po yung krimen kung saan ang isang tao po without directly participating in the performance of the seditious act, siya po yung nag-incite or parang nakumbinsi po niya yung mga iilang tao para gumawa ng mga seditious actions as provided po dun sa revised penal code. And one of the ways po para makomit to is via conducting or giving out speeches po. Okay? So again, inciting to sedition, ito po yung krimen kung saan yung isang tao did not directly participate in the commission of the seditious act. However, he was the one who instigated or incited others to perform the seditious actions as provided po ng revised penal code. So ngayon po na na-explain ko na yung mga legal principles na yun at na-explain ko na kung anong sedition and inciting to sedition, ngayon panoorin po talaga natin kung ano ba yung actual statement ni former President Rodrigo Duterte para po magka-idea kayo kung tingin ba ninyo inciting to sedition talaga yung sinabi niya. Okay, so panoorin po natin. Okay, so kung nandyan pa po kayo, sa tingin ko nag-e-enjoy naman po kayo sa video ko. So this will be a quick reminder lang po, kung nasa YouTube kayo, huwag nyo po sana kalimutan mag-subscribe. Kung nasa Facebook or TikTok po kayo, huwag nyo kalimutan mag-follow. Guys, please subscribe po kay Attorney Neil Abayan. No? Yan, marami tayong natututunan sa kanya, so let us help him grow. Sabi nga niya, pagka naka 100 subscriber na siya, so tulungan natin siya maka 100 subscriber. Kasi, of course, as you can see naman, no, we are benefiting dito sa kanyang effort. So, it's ano lang naman, tawag dito, it's human naman na tulungan din natin siya mag-grow dito sa YouTube. So sa YouTube po pala, 80,000 plus subscribers na tayo. So hopefully po makasubscribe kayo kasi pag nag 100,000 subscribers po tayo, magse-celebrate po tayo by conducting a live video kung saan mag-ano po tayo. Pwede po tayo magmaritesan, tapos pwede ko rin po sagutin yung mga legal and or personal questions na itanong ninyo. I think we can also ask Attorney Neil Abayan in the future. We can have collaborative videos with him na we can ask him the process. Dati pong congressman itong si Attorney Neil. So, pwede natin siya maging reference. No? As you can see naman, he's very neutral in most of his videos. No? Ano naman siya? What do you call that? Laging naka-anchor sa isang batas, sa isang polisiya, sa isang rules, house rules. Nyo sa akin. Okay, ngayon balik po tayo sa discussion. Ngayon, marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Yung mga senador ngayon para mabakante. Ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Okay. Pero kawawa naman, pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat, pero sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to You know, here's the thing about PRRD, no? Even nung panahon niya, people love
love to hear him because of his sense of humor. If you recall that. Ang hilig-hilig panoorin ng mga tao si PRRD. Maybe in reply, maybe on live. And lahat ng statement niya, alam mo when he's serious and when he's not. Diba? So, come to think of it, guys. Diba? Come to think of it. Kailan ba hindi nagbiro si PRRD sa mga public engagements niya? Pumunta siya ng tawag dito. Pumunta siya ng San Beda na nagbigay siya ng speech during his presidency. All throughout ng kanyang ng speech niya, pinagtatawanan lang siya because of his sense of humor. Diba? Kahit ako, if he's serious about what he's saying, hindi ko rin naman susuportahan yan eh. Pero clearly dito, gaya nga na sasabihin ni Attorney Neil Abayon, ang mga tao nagtatawanan lang. Diba? Oh, tuloy. Itong sa sunod ko, mahusay na abogado to. Si practicing lawyer. Okay, so ngayon napanood na po natin ngayon, tanungin ko po kayo, yung mga nanonood sa video ko, ano po ba yung reaction or comment niyo doon? Tingin niyo po ba inciting to sedition yung sinabi doon ni PRRD? Anyway po, ito magbigay ako ng professional assessment ko based on the actual video po na pinlay natin. So kung makita po natin doon si PRRD, may sinabi siyang statement, tapos yung naging reaction po ng mga nakikinig sa kanya is tumawa naman po yung mga tao, di ba? After po ng first statement, meron namang second statement si PRD kung sabi niya yun, magpinyahan na lang daw yung mga senators na yun. And after that statement, yung reaction pa rin po ng mga tao is tumawa naman po sila ulit lahat. Okay? Therefore, yung professional assessment ko po based on the actual video that I played is hindi po seryoso yung sinabi ni PRRD. Rather, it is a statement with no criminal intent to commit or to incite other individuals to perform seditious actions. Okay? In simpler terms po, sa tingin ko, ibiro or joke lang po yung sinabi ni PRRD. At kung titingnan din naman po natin yung reaction ng mga taong nanonood sa kanya or nakikinig sa kanya during that time, tumawa naman po. Maririnig natin from the video itself na may laughter na ginagawa yung mga nanonood. Therefore, kung tumatawa yung mga nanonood sa kanya, it would be difficult to establish na na-incite to perform seditious actions yung mga tao around him or yung mga nakikinig. Plus the mere fact din po that the way that it was delivered, the speech was delivered by FPRRD, ako po yung professional point of view or assessment ko po doon is mukhang wala naman po siyang criminal intent to commit or to incite others to perform seditious actions. Okay? At ito po, idagdag ko lang din po pala. Kaya ako kinonsider yung reaction ng crowd because syempre, ang isa naman pong akusado in a criminal case, hindi naman po yan aamin, di ba, na meron talaga siyang criminal intent to commit a crime. Therefore, in situations like that po, ang titingnan po, ang pwede po tingnan ng korte dyan is yung mga surrounding circumstances or yung mga supporting and or corroborative evidence in relation to the situation. So dito po, ang pwede natin makita is yung kung ano po yung reaction ng crowd because again, ulitin ko po, hindi naman naamin talaga yung akusado kung meron siyang criminal intent. However, taking into consideration the circumstances, everyone around him was laughing. Therefore, it would appear na yung crowd na nakikinig kay FPRRD doon is hindi naman sineryoso yung statement niya. At kung titingnan din naman po natin yung mga ibang senators actually kung sino po yung biniro dito ni PRD na papapayahin via a pinya, yung iba nga pong senators mismo is hindi naman sila affected and they simply stated or viewed the statement of PRRD as simply a joke, di ba? So yun po yun. So ngayon i-discuss or i-correlate ko rin po pala siya dun sa principle of mala in se or to the classification of a mala in se crime. So ang sedition po or inciting to sedition is a mala in se crime considering it is a crime that is inherently wrong by its very nature. Kasi natural naman po na mali na you will perform political actions para magulo or ma-destabilize ang government. Okay? Therefore, ulitin ko po, sedition and or inciting to sedition is a mala in se crime. And because it is a mala in se crime, yung requirement po to establish criminal intent is essential for there to be a conviction. Okay? At ang requirement po dyan is that there must be proof beyond reasonable doubt to establish the criminal intent of the accused by performing a speech which may be considered
considered as inciting others to perform seditious actions. So again, ulitin ko po in simpler terms, since the sedition or inciting to sedition is a mala in se crime, kailangan po talaga mapakita ng prosecution yung criminal intent ng isang akusado to perform or to incite others to perform seditious actions. Okay? And ito po ay dagdag ko lang din yung own personal point of view ko regarding yung mga ganitong joke po, yung pagpapaya or yung pagpapaya via a pagpipinya. Okay? So ako po personally, hindi po ako in favor na dapat nagbibiro yung mga tao regarding mga ganitong bagay because ano po to these are serious matters. However, tatandaan po natin na this is only my own personal point of view. And of course, si FPRRD, he is also a citizen of the Republic of the Philippines. Therefore, he also has the constitutional right to free speech and expression. Tapos kung sa tingin po ni FPRRD, joke yun, okay mag-joke ng ganun, hindi ko po siya pwede diktahan. Otherwise, that will be a violation of his right to free speech, di ba? So again, ulitin ko ako po personally, hindi ko kaya magbiro ng mga ganyan. Pero yun nga po, that is my own personal point of view and therefore, I should not be dictating my own personal point of view dun sa ibang persons because they also have the constitutional right to free speech. Okay? So ito rin po pala, para meron din kayong homework yung mga nanonood. So based po dun sa video na pinakita ko, ang suggestion or marerecommend, or sorry, homework ko po pala sa inyo is ipakita nyo po yun sa mga kakilala or mga kaibigan ninyo. Tapos tanungin nyo po sila kung ano ba yung reaction nila doon. Kung tingin ba nila joke yun or seryoso ba talaga yung ganong statements ni FPRRD. And isa pa pong rule natin pag gawin nyo po tong assignment ninyo is pag panoorin po ninyo, make sure po na wala kayong bias. Diba? Huwag nyo po tingnan because you are against PRRD or you are pro FPRRD. In other words, tingnan nyo po siya as an unbiased observer lang po ng nangyayari ditong mga political speeches or political issues sa bansa natin. Tapos after nyo po ma-establish na you are clearly unbiased, panoorin nyo po yun, ipakita nyo po yun sa mga kaibigan ninyo. Tapos kayo-kayo po mag-discuss among yourselves kung ano ba ang tingin ninyo. Is that a joke or talaga bang may criminal intent to perform the crime of inciting to sedition? Okay, so yan po yan. Balitaan nyo po ako sa comment section kung ilan po yung tingin ninyo or kung ilan po yung sa mga kaibigan or sa kakilala ninyo yung nagsabi na joke lang yun or hindi yun siya joke. Tapos from there, I'm assuming makikita po natin kung ano ba talaga yung perception ng public regarding this statement ni PRRD or ni FPRRD po. And ito po, additional discussion regarding this topic. So one of the common follow-up issues po na nakikita ko or binibring up regarding this issue is yung mga ganito daw pong biro ni FPRRD is hindi daw po yan siya pwede gawin or i-treat lang as a joke kasi paano daw po kung meron talagang ibang taong nakikinig na biglang yun nga may ginawa silang mga criminal actions. At yung sagot ko lang po dyan sa ganyang issue, if there will be a third person or another person who will actually commit certain crimes, ang remedy po dyan ng police force natin or any other concerned citizen is to file a case directly against the author of that crime na ginawa niya. So in other words, ang point ko po dito is kung meron pong isang tao, gumawa siya ng let's say the crime of papaya at yung pag-interview po sa taong yun, sabi po niya na ginawa niya yung krimen na papaya na yun because of the speech daw ni FPRRD. In that situation po, ang proper talaga remedy is kasuhan lang directly yung tao. And dito po papasok ngayon yung commonly na narinig po natin or yung legal principle na guilt is personal, 'di ba? Kasi yung author po nung crime of papaya na yon is yung third party, therefore siya po yung dapat kasuhan, okay? So again, dito po papasok yung general principle na guilt is personal, okay? Of course, alam ko rin naman po, pwede argue na si PRRD was the one who induced him, so therefore pwede po siya. Di ba nga, ilang beses na sinasabi yan ni tawag dito, the PRRD. That guilt is personal. So bakit pumapapel si CIDG director? I-classify or ipasok sa tinatawag na principal by inducement. However, tandaan po natin, in order for a person to be held liable as a principal by inducement, kailangan nyo rin po clearly mapakita na talagang yung taong na nag-induce dun sa third person is meron ding criminal intent in inducing that third person to actually commit a crime. Therefore, kung yung person po na gumawa ng speech wala namang criminal intent talaga to induce the person to commit a certain crime,
crime, hindi po yun siya mako-consider as a principal by inducement simply because sinabi po ng third person na dahil daw sa isang message or speech ng isang tao, kaya niya ginawa yung krimen na yun. Diba? Kasi kung makikita po ninyo, kung titingnan po ninyo, kung i-allow po ng korte natin or ng legal system natin yung ganyang argument, sobrang dali po or ang dami pong pwedeng tao na gawing alibi or maapektuhan just because of third party statements, di ba? Kasi kung isipin po ninyo, kung ikaw mismo or may kakilala ka, tapos may ginawang krimen yung kakilala mo, tapos biglang sinabi lang nung kakilala mo na kaya niya ginawa yung krimen dahil dun sa pinag-usapan nyo. Kung ikaw wala ka naman talagang criminal intent to induce him to commit that crime, hindi naman automatic yun, ikaw madadamay na rin, di ba? And dyan po ngayon, again, papasok yung principle na guilt is personal, di ba? Because again, ulitin ko po, kung papayagan po ng legal system natin, ng criminal law principles natin na pwede ka lang magturo randomly dun ng mga persons na nag-induce sa'yo, di sobrang gugulo po yung talaga natin, yung criminal justice system natin. Kasi sobrang dami pong taong pwede na lang i-involve basta-basta in a crime even though wala po silang direct involvement. Okay? Okay, so hopefully klaro yun guys. If you like legal educational videos sa current events, follow lang po kayo sa akin sa social media. Until next time. Okay, so isi-simplify natin itong sinasabi ni Attorney Neil. Unang-una sa lahat, okay, bakit nga ba sinabi ni Director and NBI Director na walang elements ng crime yung pagbibiro ni PRRD? Kasi even him, kilala niya yung pananalita ni PRRD. Alam niya kung biro hindi. So this is further explained by Attorney Neil. Oh. Another thing is, whenever you file cases, one of the things is dapat may legal standing ka or tinatawag nating locus standing. Ibig sabihin, ikaw directly, diba? Ikaw directly ang magbe-benefit or agrabyado dun sa kaso na yun. Okay? You cannot just file any cases. Kasi ang tanong agad sa'yo ng court, bakit ka nagpa-file ng case na hindi naman ikaw ang dehado o hindi ikaw magbe-benefit? May it be criminal or civil. Diba? Yun. Bakit? Ito yung natin bakit nila sinisensationalize yung mga ganitong simpleng bagay? Alam na natin it's black propaganda against PRRD. But doon sa mga tao na matagal nang kilala o yung paano yung pananalita ni PRRD, we know for a fact that he's not gonna do that. Tama naman yung sinasabi ng ibang netizen eh. I even saw one vlogger, one content creator, he said, I think it was Captain Dado. No, I think it was Captain Dado who said that. Kung may intention kang pumatay ng tao, why on earth are you going to say it openly? Just do it. No? Suspect ka kaagad eh. Diba? Magiging suspect ka kaagad pag may nangyari dyan. Sabi nga nila, ito daw si PRRD during his time, isa sa pinakamataas niyang grade is criminal law. I think it was 91. I forgot who said it, but somebody said it. No? Napanood lang, napakinggan natin. So obviously, dito sa bagay na to, we can easily tell na tama yung sinabi ni NBI Director at saka ni Attorney Neil Abayon. Kumpara naman sa ina-assert nito ni Nicolas Torre III. Uulit-ulitin ba natin? Nakakainis na pinagmumukha tayong tanga ng mga tao. When in fact, what we need to do is to learn something. That eventually, from our end, pwede natin gamitin yun to our defense. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung sa loobin patungkol dito sa topic natin. At huwag niyo rin pong kalimutan na dahil nagbibigay ng effort sa atin si Attorney Neil Abayon, please subscribe to his channel. Until our next video. Thank you guys.